this is public knowledge na ang impeachment ay political talaga. Huwag tayong maglokohan. Gagalaiti ngayon na ibinabalik sa nang binalik. Kaya ayaw nilang tawaging return yung yung dito sa impeachment. So, ang daming nanggagalaiti. Pero pansinin nyo ang talagang maingay ngayon, pinklawan. Hindi po yung mga pula medyo tahimik. Sa katunayan nga, nagkaroon ng silbi. Si Lito Lapid. Di ba? Isipin mo, si Lito Lapid, kasamahan ni Marcos bumoto sa 18.5, kaya ganun po katindi yung convincing. It shows, alam nyo, maraming ibig sabihin itong 18.5 na ito. Ito ay lantarang nagsasabi na nag-shift na talaga ang power sa Duterte. Kasi pag tiningnan natin mga partners, sasabihin ng mga congressman, ito ay hindi political, itong impeachment. Ito ay para sa taong bayan na dapat malinis ang ating mga politiko. Alam naman natin, walang magsasabi na congressman na political ito. Wala rin magsasabi na senator na political ito. Pero nakita natin sa boto sa 18.5. Balansehin lang natin. Pero kung titingnan natin yung reality sa mundong ibabaw, especially sa Pilipinas, this is public knowledge na ang impeachment ay political talaga. Huwag tayong maglokohan. Kasi huwag niyong itry lokohin ang mga Pilipino. Tama. Political po ito. Yes. So malaking ibig sabihin ngayon. Ang gusto ko ipunto rito, yung mga pula, ang mga, sabihin na nating Marcos, yung mga loyalista, tahimik ngayon. Ang maiingay ngayon, Pinklawan, NPA, komunista. Bakit? Sila yung ayaw makabalik ang Duterte. At makikinabang sila ang tunay na makikilabang sa impeachment. Dahil pag natuloy ang impeachment, lalabas ang baho ni Marcos. Sigurado ko maglalabas si BP Sara ng baho ng Marcos. Tama. So definitely, pag nagsabong yung dalawang yan, may matatalo. Either Marcos or Duterte. Kahit sino man. Pero ako sa tingin ko, talagang lulubog Marcos dito sa impeachment. Pero kung sino man ang matalo dyan, makikinabang dito Dilaw. Kasi mai-eliminate, makakabalik ang Dilaw. Kaya nga sabi ko, even after the election, right after the election, sinabi ko na, ang 2028 election will not be between Duterte and Marcos. It's going to be Duterte and Pink. Nakikita nyo na po, lantaran ng galawan, sino yung mga nagrarally, sino yung mga maiingay, sino yung pasimba-simba dyan. No? Naalala ko tuloy nung nagkakampanya tayo kay Isko, no? Ayaw niya na kukunan yung sarali natin. Nandoon siya na nagdadasal. No? Pero ngayon, uso na naman. Imagine niyo yan. Yung galing sa korupsyon na impeachment, according to Chanco, na kaya sila pumirma ay dahil sa magre-release ng pondo. Sa conditional allowance. Sa project funds, sa legal term. Sa layman's term, pork barrel. Pork barrel talaga Pork barrel yan. Isipin mo, yung galing sa kasamaan, dadalhin mo with all the press, with all the media, dadalhin mo sa simbahan. At ito namang pare, ibibless. We are back doon sa gawi ng Pink ng Dilaw. Yan, napapansin nyo, yan, yung mga pasimba-simba na nakaluhod sa gitna at sila ay nasa harap, dilaw na dilaw. Dilaw na dilaw talaga. Totoo ka dyan, partner. Naalala ko na kung ano yung ipapangayong question, kung ano ipapangalan sa Pilipinas. Bahana Republic. Bumaha ng ayuda, bumaha ng droga, bumaha ng kriminalidad, tsaka literal na baha. Kasi yung flood control project, hindi natin alam kung saan napunta. But, pinakamalaking issue dyan, sa pangalan ng Pilipinas, yung sinasabi mong impeachment. No? Tama yung sinasabi mo, dahil
kung napakinggan mo yung sinabi ni Amy Marcos mismo, yung SKL eh. Di ba? Ang impeachment na ito ay hindi ito para sa kapakanan ng taong bayan. Ang impeachment na ito is to eliminate BP Sara Duterte sa 2028 election. Yung unang sinabi, pinunto ni Amy Marcos. At alam naman natin yon. Mula pagpasok pa lang nila sa KOJC, pagbabalahura nila kay BP Sara Duterte, pambabalahura nila at pagdukot kay President Duterte, alam na natin na ito ay politikal. Huwag silang magkukunyari na hindi ito politika dahil amoy na amoy ng bawat Pilipinong nag-iisip na ito ay politikal. Dahil kung hindi ito politikal, ang layo pa partner ng eleksyon, 2028, 3 taon pa ang lilipas bago magkaroon tayo ng eleksyon. Di sana kung sila ay talagang kapakanan ng taong bayan ang iniisip nila, yung reklamo ng taong bayan, ang una nilang susolusyonan. Yung trabaho, kawalan ng trabaho, yung kriminalidad, yung korupsyon, at yung kagutuman, yun ang uunahin nila. Pero dahil nga, naghahanda na sila sa 2028 election, eto na. Babasagin nila kung sino ang nakikita nila na pinakamatibay ang pundasyon na makakalaban nila doon sa 2028 election. And regarding the impeachment, ako naniniwala ako na may lahat ng abogado kasi mga partners, may kanya-kanyang opinion yan eh. May kanya-kanyang masasabi yan sa lahat ng bagay. Magkakaiba sila ng opinion, pero iisa lang din naman ang patutunguhan kung sino yung makikita natin kung saan ang leaning nila. May nagsasabi kasi na gusto nila matuloy ang impeachment para ma-clear yung pangalan ni BP Sara Duterte. Meron namang nagsasabi ng mga abogado na kailangan matigil na to dahil walang kabuluhan to, hindi ito makakatulong sa mga Pilipino. Sa akin naman, kung matino yung judicial ng Pilipinas, mga partners, kahit ituloy ang impeachment, alam natin na mananalo si BP Sara Duterte. Alam natin yon. Alam na natin yon na tayong mga supporter. Pero, papaano? Mayroong si J. Corona, di ba? Si J. Corona, na nahatulan siya na guilty, na impeach, namatay na lang. Pero kalaunan, napatunayan na wala naman pala siyang kasalanan. Paano kung gano'n ang mangyari kay BP Sara Duterte? Ma-impeach siya ngayon, then siyempre magtatagal yan. Hanggang 2028 EPT nila, hindi makakatakbo si BP Sara Duterte. And only to find out, after 2028 election, na wala man pala siyang kasalanan. Yun ang problema natin. Kaya hanggat maaari, para sa akin, mga partners, hindi na matuloy. Kasi wala namang kakwenta-kwenta yung impeachment na yan eh. Ako naman, yung sa tanong ko na pangalan ng bansa, dahil sa napapanahon, Crocodile Country. Madami mga buhaya kasi. At sila nga ang nag-uumpisa niyang impeachment na yan. Di ba? Kitang-kita naman natin. At totoo yun, Coach, yung sinasabi mo na ang makikinabang talaga dito, yung mga dilaw. Kasi unang-una na dyan, ang gigil na gigil dyan, si Risa Ontiveros. Tapos ito pang yung nag-number 2. De Lima. Tapos yung nag-number 2 pa nung eleksyon. Yung iwi? Hindi, yung si sa senatorial election. Number 2? Nag-number 2, bumaboses na. Si Bam. Number 3 yun? Number 3, okay, sorry. Number 3, bumaboses na. Oy, bumaboses ka, huwag kang bumoses dahil nanalo ka lang sa pandaraya. Questionable yung pagkapanalo mo, loko. Huwag kang bumoses, wala kang karapatang bumoses. Si Kiko, bumaboses din. Bumaboses din ba yan? Wow, dagat. Huwag kang bumoses. Ayan, kitang-kita natin dito, yung mga nagrarally na yan. Unang-una nawala na yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Wala na yung mga yan. Talagang hindi mo na makikita yan sa kalsada yung mga itsura ng mga yan. Tapos bumabalik na naman sila ngayon. Bakit? Ang gawain talaga niyan, tama ka, Coach, pangadilaw talaga. Kasi unang-una, na sila na-shoot na sila sa Inidoro eh. Tapos, Duterte ang pumasok, tapos Marcos. Ngayon, kailangan naman nilang bumawi kasi matagal na silang natatabunan. Kaya nga pinapasok yung dalawa na yan eh. Si Kiko tsaka si Bam. Tsaka kumikitang kabuhayan yan. May drama yan eh. May drama yan. May skit yan. Sino ba naman pupunta dyan na... yan. May pondo yan. Sino pupunta dyan na ang init-init magsisigaw ka dyan na... Kahit na... Alam ko, di ba yung kagaya nga nung sa... Kung hindi ako nagkakamali, yung kay Franz Castro, yung sinabi niya na may mga taong bayan na pumupunta sa sa gustong impeachment ni BP Sara. Gamit yung taong bayan. Tapos nahuli yung mga yung tinatanong ng isang reporter, "Sir, bakit kayo nandito?"
Ay, di namin alam, sinama lang kami ni konsihal, ni kapitan O doon pa lang, makikita mo na talagang bayad tong mga to. Yes. Tapos sinasabi pa nung isa doon, yung nanay, bakit po kayo nandito? Alam niyo po ba na para to kay yung sigaw ng yung rally na to para sa impeachment ni BP Sara, sabi niya, ay hindi po namin alam, sinama lang po kami. So, di ba, doon pa lang sa mga bagay na yon, makikita mo na talaga yung mga galawan ng mga rally-rally na yan, talagang bayad yan. Yes. Kaya wala tayong believe sa mga ganyan. Sa ito nga, may tanong ako mga partner, may tanong ako kay Risa Hontiveros kung sinong taong bayan ba talaga ang sinasabi niya sa tuwing nagsasalita siya. Yung taong bayan gamit na gamit O doon sa nakakakilala at nakakalapit dyan kay Risa Hontiveros, pakitanong nga kung sinong taong bayan yan o taong bayad. Taong bayad ata yung sinasabi mo kasi unang-una, the last time I know, hindi ka mananalo Risa Hontiveros kung hindi ka inindurso ng mga Duterte noong nakaraang eleksyon. Ang kapal din ang mukha mo. Di ba? Tapos, pag nung nanalo ka na, unang-una mong tinira, yung dahilan ng pagkakapanalo mo. At ito, tatandaan mo, Risa Hontiveros, yan na ang pinakamataas na posisyon na pwede mong mapuntahan sa gobyerno. Tandaan mo yan, promise, Coach Oli. Last na ba yan? Last na niya na yan. Oo. Ay, masingit ko, hindi lang pala dilaw mainit ngayon. Ano? Yung mga NPA, tsaka mga rebelde. Mga rebelde, komunista. Yan ang talaga ngayon kasi, alam naman natin lahat na talagang, yan ang talagang halos mamatay na yung mga yan. Yung kanilang organisasyon nung panahon ni Tatay Digong. Correct. Yan ang talagang lalo na si BP Sara. Kaya nga pati si Pastor Kibuloy damay dyan Yes. Bakit? Itong SMNI, si Pastor Kibuloy, talagang laban dito sa mga ganitong organisasyon. So, talagang they will do everything necessary for them na hindi makabalik kasi yung organisasyon na yan, ayaw nilang mawala. Yung mga NPA, komunista. Kaya meron kasi mga talagang maka-Duterte. Meron yung mga dilaw. Meron yung mga nasa gitna. Alam mo kung kayo nasa gitna at nag-iisip-isip pa kayo, nakikinig kayo, etc., hindi nyo pa alam kung saan kayo susuporta. Ito lang masasabi ko. Kung ayaw nyo ng komunista, ng NPA, ng rebelde, sa bansang Pilipinas, our best bet ay si BP Sara as of now. Correct. Kahit ayaw mo si BP Sara, siya ang talagang makakatulong sa atin as of now. Kasi, kung hindi, na-impeach, pero I don't believe na may impeach. Pero kung sakali man for discussion purposes, guaranteed yan. Guaranteed. These organizations na mga binanggit ko, babalik yan. So, wala tayong pupunta. Kaya nga sila ang maingay ngayon. Diba? Muntik na nga yan Muntik na, muntik. Ewan ko naman sa bansang Pilipinas, nakaalis na tayo sa mga traditional politician nung panahon ni Tatay Digong, nagbalik naman tayo ulit. Ng trapo, ng ganitong mga klase. Tama, partner. At kung, ito lang, kung pagbabasyahan natin yung mga bansa na matatagumpay, yung mga bansa na asensado, walang rebelde sa kanila Walang rebelde dahil isa ang mga rebelde sa nagiging dahilan sa paghihirap ng isang bansa. Correct. Pag may rebelde, malabo na umasenso ang isang bansa. Dahil may hirapan may kumukontra, kumbaga, may crab mentality na nangyayari. At mangangamatay ang mga pulis dyan. Correct. Na imbis na paangat na tayo, siyempre, may mga komunistang grupo na humihila sa atin pababa, may hirapan tayo humangat. Ngayon, marahil mga partner, pinagdiriwang natin, yung Independence Day. Pero, ang sabi nga natin, hanggat walang pagkakaisa, hanggat nagahari yung paggigipit, hanggat nagahari yung korupsyon, droga, mga kriminalidad, na Eto ngayon, marahil celebrate tayo ng kalayaan, pero kung nagahari yung mga ganyan, yung panggigipit, droga, kriminalidad at kawalang kalayaan, ang pinagdiriwang natin na kalayaan ngayon ay huwad. Dahil ang tunay na sukatan ng kalayaan ay yung katahimikan, kasiyahan, at ligtas na pamayanan para sa sambayan ng Pilipino. Kaya't patuloy po natin na ipaglaban ng ating karapatan at ipaglaban ng katotohanan dahil doon sa pagkakataon na yon, doon natin makakamit ang tunay na kalayaan. At siyempre,
yung tunay na pagkakaisa, hindi yung huwad na pagkakaisa na ginagamit lang sa politika. At dahil dyan, eto, hinimo